This podcast is rated PG. Parental guidance is advised. Hits time! What is up everyone? Panibagong episode na naman ang ating pagsasamahan dito sa pinakabagong season ng podcast kung saan ating pag-uusapan ang mga may kinalaman sa hit na tugtugan na syempre hit pa rin ang kwentuhan. Kaya don't miss it, just tune in and hit it. What time is it? It's Hits time! Hits time! With me, Jask. Ay nako, ang bilis ng panahon. December 25, 2025 ang release ng ating episode na ito. Habang may naririnig ba kayang nagkakantahan sa aking background, no? Lakasan ko na lang yung background music para di tayo makopyright. Merry Christmas po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Ang bilis, no? Yung parang yung episode 1 natin ng season 2. Ano pala to? This is Hits Time. Hits time! Season 2. Ayun. Yung pinakaunang episode ng ating Hits Time Season 2 ay September 1 ni release. Anong petsa na? December 25 yung next episode. Grabe naman ang agwat. Pero kumusta po ang inyong mga nagdaang buwan? Ako, ang daming mga nangyari. Ang daming mga nangyari dito sa ating kapaligiran, dito sa ating bansa, sa ating mundo. Grabe. Grabe ka na, 2025. So ano ba, naging maganda ba overall? Anong masasabi nyo? How was your 2025? Was it great or was it not that great? Or 'di ba kasi ang dami talagang mga nangyari, may mga 'di ba natural calamities, 'di ba nung nilindol ang Pilipinas nung September, October. Tapos binagyo October, November. Actually hindi lang October, November eh. Kaya ayun no. Pero kayo po, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko, 'di ba? Sabi nga nila. Dahil ngayon po December 25 is Christmas Day, araw ng Kapaskuhan. Anong ginagawa nyo? Anong mga pinagkakaabalahan? Nakapag Noche Buena ba? Or natapos nyo ba yung inyong mga simbang gabi sa mga Katoliko po? Sa mga Katoliko na uma-attend, nakumpleto nyo ba? 9/9 ba? Ako 1/9 lang ako. Yung pang Sunday Mass yung na-attendan ko eh. Kaya hello po sa lahat ng mga nakakumpleto rin ng kanilang mga simbang gabi. Sana ay nakapag-reflect kayo or natuto. 'Di ba may mga natutunan bang leksyon nitong nagdaang simbang gabi? Kaya ayun no. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, kumusta na ang araw ninyo, ang December 25 ninyo? Balik lang tayo ng konti. Nung mga panahon na nag-uumpisa na nga, na maramdaman natin ang Kapaskuhan dahil sa mga taga Metro Manila po dyan. Traffic Nata-traffic na. Pero ano ba, medyo lumuwag na yata yung mga kalsada kasi medyo lumuwag na yung mga kalsada sa Metro Manila dahil nag-uwian na po ang mga artista, ang mga main characters dyan, no? Kaya hello po. At ano pa ba? Ano pa bang mga nangyari? No, siguro lang naman. Di ako sure kasi wala ako nun. Siguro crowded ngayon sa Baguio. Hello po sa mga naninirahan dyan sa Baguio City. Kumusta na po? Pero ang sarap ng klima dyan. Ang temperature dyan ay bumabaksak ng 15 ba? Naku, last year nung nagpunta ako ng January, bumaksak ng 13.
Grabe. I love Baguio. Tapos pag nandun kayo sa may bandang Burnham Park, yung, di ba may mga naglalakad, nagja-jogging doon, yung mga bandang mapuno doon sa Burnham Park. Pag mga madaling araw yan, mga alas 5 or paumaga, alas 6, pa sunrise, ganun. Pag nagsalita ka, may parang usok na lumalabas. May vapor. Para akong ewan doon na alala ko, inano ko pa yung sarili ko, tinatapatan ko pa ng flashlight. Yung flashlight ng cellphone ko, tapos uy, may usok nga na lumalabas. Hello po sa mga turista dyan sa Baguio, no, na hindi pa nakakapunta sa mga malalamig na lugar. May nakita akong TikTok video na gano'n, ni-repost ko eh. Tawang-tawa ako. Kumusta naman ang mga December ninyo? Diba? Merong mga MMFF, tapos meron ding mga sa mga music fest or mga artist natin, mga music artist natin sa music scene. Ang mga artist ay marami ring gigs na nagpe-perform sa kaliwat ka ng mga shows. 'Di ba? Meron nung mga Christmas ng mga universities. Merong paparating na mga Christmas countdown, 'di ba? Sa iba't ibang lugar may mga music fest nga, ayun. Actually kahit hindi rin naman Pasko may mga music fest. Pero ayun, yung sa mga universities, yung mga UST Paskuhan, yung UP na Maski Pops. Ano pa ba dito sa Balibag, yung inattendan ko yung Pasconalian 2025 ng National University. Buti pwede ang outsider, nakapunta ako. Kasi dati di ko alam na pwede, kaya nasa gilid lang ako. Pwede naman pala. Sana pala bumili na ako ng ticket last year. Anyway, at ayun ngayong 2025 rin, marami ring mga nag-aabang ng MMFF. Diba? Sa mga sinehan, ano bang papanoorin nyo? Maya-maya pag-usapan natin yan sa ating What's Hitting Up. What's Hitting Up. Actually, dapat may iniisip ako na maging second episode natin. Kaso, parang wala akong time, wala akong energy na makapag-record. Ngayon magpapasko, feeling ko I need to record a new episode. Sabi ko lang naman sa sarili ko yan. Tingnan din natin ngayong magtatapos ang taon kung makaka-record tayo. Sorry na, ching up. Anyway, ayun na nga, sa mga ngayon, ayun nga pala, dahil magpapasko, malamig yung panahon, malamig yung hangin. Ayan, sa mga nagkakasakit po dyan, get well now. Magpagaling na po kayo ngayon na agad-agad, At saka sa mga, nakakaramdam na na sila, palakasin na natin ang ating mga immune system. Merong mga vitamin C, diba? Mga vitamins, gano'n. Siyempre, wag rin kalimutan ang pag-inom ng tubig. Tubig po, tubig. hindi alcohol, ha? At ano pa ba? Sa mga namamas ko dyan, marami bang mga nangaroling sa inyo? Paano ba? Maganda ba yung performance? Kasi may mga nakikita rin ako sa TikTok yung parang tinuruan, naging vocal coach bigla ng mga nangangaroling. Meron din namang mga nangangaroling dyan na todo bigay. Talagang mahihiya kang bigyan ng maliit na amount. Grabe, kaliwat kanan rin ang performance ng mga kababayan natin dyan. Sa mga ninong at ninang dyan, kumusta na? Nakapaganda na ba ng regalo? Ready na ba? Sana ay matuwa ang ating mga inaanak, Kasi may mga, parang iba na rin mga bata ngayon, May mga di natutuwa sa regalo, mga ganun. Anyway, syempre rin naman, appreciate din naman na nabibigyan kayo.
At ano pa ba? Yung mga bibingka, no? Malapit nang malapit nang magtapos ang bibingka season. Yung iba hanggang bago magbagong taon, ganun. I mean, yung mga although alam ko may nabibilhan na rin ng mga bibingka all year round, pero meron ng mga pang seasonal lang talaga, no? And speaking of bibingka nga pala, hello po, di ko alam kung sa mga taga Bulacan lang to kasi pag sinabi kong bibingka, ako taga Bulacan ako, pero pag sinabi kong bibingka, yun yung kulay yellow, yung niluluto, yung every Pasko meron, di ba? Pero dito sa Bulacan, meron pa silang isang kakanin na tinatawag na bibingka. Actually, wala akong alam sa mga kakanin. Tawag ko lang dun kakanin. So, pag hindi ko alam yung kakanin, tawag ko lang sa kanya kakanin. Pero although alam natin, may mga iba't ibang kakanin. May mga sapin-sapin. Ano pa nga ba yun? Mahablanca ba? Tama ba? Tapos, syempre, bibingka, biko, ayun, di ba? Puto bombong. Ayun. Maraming mga ganun na kakanin. Pero pag hindi ko kilala yung kakanin, tawag ko lang doon kakanin. Mga rice cake na matatamis. Si tteokbokki daw is a rice cake, pero I don't know, ano ba siya? Pwede ba siyang i-consider na kakanin? I think hindi. Pero ayun na nga, speaking of bibingka, ayun, di ba? Kasi dito, may tinatawag din dito na bibingka. Kapag sinabi, may bibingka dyan sa rep, di mo kinain. Okay, ayun, sa harap mo bibingka. Tapos, ang hinahanap kong bibingka, naka-default sa utak ko na bibingka, yung kulay dilaw. Kulay dilaw na bibingka. So, ano to? Ang itsura niya, parang ano siya, kita mo yung shape ng rice. Tama ba? Tapos, sa ibabaw nun is may matamis na brown na parang ano. Tawag pala dun is bibingka or bibingkang malagkit. Tama ba? Parang gawa yata yung matamis na yon sa parang hindi siya latik eh. Kasi pag latik, biko yon. Pero dahil hindi yung latik, bibingka. Bibingka daw yun. Ang nandun is na-search ko eh, parang coconut milk ba with sugar, parang sugar with sugar. Ayun, basta ayun, bibingkang malagkit pala. Pero bibingka lang nila tawag. Sana sinabi na lang na bibingkang malagkit. Bakit bibingka lang? Yun yung hinahanap ko, yung bibingka yung pang Pasko eh. Pero ayun, diba? Magtatapos na nga ang season ng mga bibingka, puto bombong. Aww. Pero isipin nyo, ang bilis, diba? Although may mga magrereklamo pag patak ng January, ay, ang bagal ng January. May mga nagrereklamong ganun eh. Anyway, ay nung nag-release pala tayo ng first episode natin ng Hits Time, yung September 1. Hits Time Season 2. Nasa Baguio ako nun eh. Nag-birthday trip ako sa Baguio. Nakakamiss talaga yung mga... Hello po sa mga nasa Baguio ngayon. Namimiss ko na po yung Ube Jam. Pengi naman baka may nakakakilala sa akin dyan na nasa Baguio ngayon. Baka gusto nyong pasalubong ng Good Shepherd Mountain Maid Training Center na Ube Jam. Yun lang po. Wag na yung iba. Or strawberry. I think pag ganitong season may mga strawberry na ulit eh. Kasi last time yung September, walang ang konti ng mga nagtitinda ng strawberry. Halos wala. Dahil yata nagbababagyo. Diba? Kabado pa ako noon. Hala, baka di kami makauwi. Kasi nag-uulan. Kaya ayun, no? Anyway, ayun na nga po. Maligayang Pasko po. At syempre, ang talagang dahilan ng Kapaskuhan ngayon ay ang birthday po ni Jesus Christ. Kaya sa lahat po ng mga Katoliko po dyan, nakapagsimba na ba? It's a holy day of obligation ng December 25. Although pwede kayo magsimba rin ng December 24 ng gabi. I think yung Vigil Mass and yung Midnight Mass
counts as fulfills your obligation. Pero paki-confirm na lang po. Ayun. Anyway, eto na nga. Oras na ba? Oras na ba? Parang ayoko ba? Oo, nakaka 15 minutos na tayo na kwentuhan, ha? Eto na nga, dahil dyan, oras na nga para sa What's Heating Up on Hits Time! Heating Up on Hits Time is our featured playlist. Hanapin lamang po ang Christmas Hits, Hits Time S2E2 sa Spotify profile ng It's Jask or sa YouTube channel ng It's Jask. At sa playlist po na yan po ay isang podcast and music playlist. Kumbaga, etong podcast natin na to na pinag-uusapan natin ay mapapakinggan nyo na dyan sa playlist na yan at dire-diretso na sa ating mga musikang ihinanda. And heating up on Hits Time is our Christmas and holiday feels. Damang-dama na ba ang Kapaskuhan? Dahil noong mga nagdaang araw ay ramdam na nga ang traffic sa Kamaynilaan at sa iba pang bahagi ng bansa. Lalo na sa mga may malalapit na mall at mga malalapit na simbahan dahil sa naganap na simbang gabi na isang siyam na araw na misa na ginagawa tuwing December 16 to 24 ng madaling araw. At ngayon nga pong marami na ang mga nakabakasyon, marami na rin ang mga nag-uuwian ng kani-kanilang mga probinsya. Traffic na ba dyan? Nag-uwian na nga ang mga artista, ang mga main characters. Kaliwat kanan rin ang mga naging events at Christmas parties ng ating mga kababayan. At may mga events rin na may kinalaman sa mga artist sa music scene. Dahil kaliwat kanan rin ang mga events na kanilang ginawa. Gaya na lamang sa mga university. Sa Metro Manila, ang Paskuhan sa UST kung saan nag-perform sina Amiel Sol, Rob Daniel, Zach Tabudlo, Ben and Ben at Beanie. Ang Maski Pops din sa UP kung saan tampok sa lineup sina Mac Gino, Cruise Control, DJ Lunyo, Joshua Kim, Magiliw Street, Similar Sky, Any Names OK, Chocolate Factory, Angela Ken, Fitter Karma, Sugar Cane, Shirebound, The Ridleys, Over October, Hail Mary, Al James, Sponge Cola, Maki, December Avenue, and Cup of Joe. Pero hindi lang yan, dahil marami pang events ang aabangan bago matapos ang taon, kagaya na lamang ng mga salubong events na gagawin sa Eastwood at iba pang mga lugar sa bansa. At ngayong 2025, patok rin ang mga MMFF movies na ipapalabas sa araw ng Kapaskuhan. Dahil December 25 ito na release, pinapalabas na ito. Kagaya na lamang ng Bar Boys After School. Ito ay isang drama na tinatampok sina Carlo Aquino, Rocco Nasino, Enzo Pineda, Kian Cipriano, Will Ashley, Glyza De Castro, Clarice De Guzman, Therese Malvar, Sasa Girl, Emilio Daes, and Miss Odette Can. Ang synopsis nito is a 10 years after law school, Toran, Eric, Chris, and Josh face midlife struggles, burnout, heartbreak, and lost purpose.
When they learn that their former mentor, Justice Hernandez, is gravely ill, they reunite to care for her. Through this, they confront their life choices, rediscover their ideas, and find new meanings as mentors to the next generation. Ang movie na Bar Boys After School ay produced ng 901 Studios and directed by Direk Kip Obanda. Ang isa pang MMFF movie na abangan ay ang Call Me Mother. This is a comedy drama starring Vice Ganda and Nadine Lustre. Ang synopsis nito ay Twinkle, which is portrayed by Vice Ganda, is a single queer mother whose dream of officially adopting her son gets shaken when the boy's biological mother, Mara, which is portrayed by Nadine Lustre, unexpectedly reappears. This movie is produced by ABS-CBN Film Productions, the Idea First Company, and Viva Communications Incorporated, directed by Jun Robles Lana. Another movie na mapapanood rin sa MMFF ay ang I'm Perfect. This is a social romance starring Cristel Go and Earl Amaba. The synopsis of this story is about Jiro and Jessica, two adults with Down syndrome who meet, fall in love, and discover the true meaning of freedom and acceptance. As they face life challenges together, their bond grows deeper. But when Jessica falls ill and passes away, Jiro is left cherishing their moments and memories, a reminder of love, acceptance, and being true to oneself. This movie is produced by Nathan Studios Inc. and directed by Sigrid Andrea P. Bernardo. Another movie is Love You So Bad, a romance film starring Will Ashley, Dustin Yu, and Bianca De Vera. The synopsis of the story of this movie is Sassy, a confident and unapologetically herself college senior, Savannah, is determined to live life on her own terms. She finds herself torn between two different men, the bad boy and the chick magnet, L.A., who fuels her wild side, and principled and ambitious Vic, who challenges her to grow. As old wounds resurface and difficult choices confront her, she must decide who she really wants, or who she really wants to be, and who she dares to love. This movie is produced by ABS-CBN Film Productions Inc., GMA Pictures, and Regal Entertainment, directed by May Cruz Alviar. Another movie is Manila's Finest, a crime thriller starring Piolo Pascual. The synopsis is policemen Homer, Conrad, and Billy are consumed by the murder case of troublemaking teenagers in the slums during the first quarter storm in the 1970s. The disappearance of students increases as the gap between the rich and the poor widens. This movie is produced by Signal TV Inc. and directed by Raymond Red. Another movie na abangan is Reconnect, a family drama starring Gerald Anderson, Carmina Villaruel, Gloria Diaz, Alexa Miro, Bella Padilla, Andrea Brillantes, Charlie Dizon, Angel Guardian, Kokoy De Santos, Raf Pineda, Kelvin Miranda, and Zoren Legaspi. The synopsis of this movie is: in a multi-genre and multi-narrative movie, Filipinos struggle to enjoy Christmas without the internet. This is produced by Reality MM Studios.
Another movie is The Shake, Rattle, and Roll Evil Origins. This is a horror movie starring Ivana Alawi, Fiang Smith, Loisa Andalio, Ashley Ortega, Isabel Ortega, Elijah Alejo, Carla Abellana, Manilyn Reyes, Janice de Belen, Francine Diaz, Kyla Estrada, Richard Gutierrez, Ryan Bang, Seth Fidelin, J.M. Ibarra, and Dustin Yu. The synopsis of this movie, the Shake, Rattle, and Roll franchise, takes a unique turn as its 3 stories will be set in different time periods. In 1775, 4 women are murdered when a dark force escapes from the strange chest they received from a Spanish ship. In 2025, a Halloween party in an abandoned hotel turns into a horror house scenario as a mysterious killer looms over the partygoers. In 2050, an aswang rules the Philippines, and man named Hunter discovers his family may be linked to the chaos. This movie is produced by Regal Entertainment and directed by Shugo Praico, Joey De Guzman, and Ian Loreños. Another movie to watch is Unmarried. This is a drama starring Angelica Panganiban and Zanjo Marudo. The synopsis of the movie is Celine seeks an annulment from her husband while fighting for the custody of their daughters. Meanwhile, Ivan struggles to save his marriage and their son. Their paths cross as the law office of a lawyer and YouTube host of Walang Butas ang Batas. Amid legal battles and chance encounters, Celine and Ivan form an unexpected friendship that helps them heal and rediscover their home. As they grow close, the possibility of finding a new chance at love presents itself. This movie is produced by Quantum Films and Cineco Productions. And the source of that information is from the Facebook page of CineHub. And also hitting up on our playlist is the playlist na pinamagatang Christmas Feels Hits Time S2E2. Syempre nandyan ang ating podcast. And ang mga music na tampok dyan. Alas 12 by Cup of Joe. Bibingka by Ben and Ben. Ligaya by SB19. Ikaw ang Liwanag at Ligaya by the ABS-CBN Music All-Star. It's Beginning to Look a Lot Like Christmas by Michael Bublé. It's the Most Wonderful Time of the Year by Andy Williams. All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. Christmas in Our Hearts by Jose Marichan. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko by the Apo Hiking Society. Kampana ng Simbahan by Leo Valdez. Kumukuti-kutita by Joey Albert. Mano Po Ninong by Tarzan and Baby Jane. Christmas Bonus by Aegis. Holly Jolly Christmas by Michael Bublé. Jingle Bell Rock by Bobby Elms. Feliz Navidad by Jose Felicano. Joy to the World by Love to Sing. Mistletoe by Justin Bieber. Last Christmas, cover of Wham by the Glee cast. Christmas Tree by V. And Butter, the holiday remix by BTS. Yan po ang mga awiting mapapakinggan o mapakikinggan sa ating Hits Time playlist. Hits Time! Para mapakinggan po yan at para smooth ang inyong pakikinig from this podcast to the music na ating ihinanda, bisitahin lamang po ang Spotify profile ng It's Jask
Hanapin lamang po ang It's Jask, spelled as ITSJASK, on Spotify. Bisitahin ang profile at hanapin ang Christmas Feels Hits Time S2E2 playlist. Or i-search nyo na lang yun. Or kung kayo nakikinig sa YouTube, hanapin lamang po ang YouTube channel ng It's Jask, youtube.com/itsjask, ITSJASK, or @ITSJASK. Hanapin lamang po ang playlist section or ang Hits Time Season 2 playlist. At makikita nyo na po ang playlist na ito. Kung kayo ay nakikinig ng episode na ito sa Spotify na hindi sa playlist, ay pumunta lamang po sa description ng ating episode at hanapin nyo na po sa bandang baba ang link ng ating playlist. And that's it. Nakasama nyo po for What's Heating Up on Hits Time. Ako po si Jask. Thank you, have a great day, and Merry Christmas. This has been What's Heating Up on Hits Time. Hits Time! Ayun na nga. Oh, naka 33 minutes na ba tayo? Or less than 30 minutes na ba? Ayun, Merry Christmas po sa lahat naman nakikinig. Oy, ayun lang di ba? Anong uunahin yung panoorin sa ating MMFF film? Kung may, sana nakaipon kayo. No? Kung makakapanood kayo, meron dyan, nabanggit na natin yung 8 entries, no? So, tingnan nyo sa inyo pong mga local na sinihan kung showing yan. At syempre pa, nabanggit rin natin kanina sa What's Heating Up yung event, yung UST Paskuhan tsaka Maski Pops. Doon sa UST Paskuhan, napa-viral ng mga netizens si Zach Tabudlo dahil meron siyang pawis, 'di ba? Kasi normal lang naman din, 'di ba, na mainit sa ganun. Pero grabe naman, sabi may daw, 'di ba? May na-smell daw sila sa comments. Teka lang baka mamaya yung mga nag-comment na yan hindi pala mga nagsi-attend. 'Di ba? Nakakahiya naman kayo kung ganun. So parang naman, 'di ba? May mga ang lang, hindi lang maganda yung mga ganong comments, no? Pero buti si Zach Tabudlo ay nagsalita na rin siya sa mga comments na yon. And naman, parang pagkakaalala ko parang na-numbed na siya, namanhid na siya sa mga ganong comments. So nakita akong content niya, video niya sa TikTok na tinatawanan niya yung mga nag-comments na yon. Pero ayun I think naman sa mga umattend naman siguro wala namang may nag-comment ba ng gano'n? Ewan ko lang rin. Tapos I think same day yan nung Maski Pops sa UP. And umulan yata sa Metro Manila nung araw na yun. Kaya medyo putikan din sila doon. Yung Paskuhan tsaka yung Maski Pops. Ang naman yata sa Maski Pops may I think nag-release na rin sila ng statement di ko lang rin sure. Pero ang sabi, ang haba daw ng pila sa Maski Pops. Grabe rin naman. Tapos yung Cup of Joe is sa kanila yung fireworks, no? Diba? Namimiss ko na tuloy manood ng ng Cup of Joe gig. I'm looking forward na ma-perform nila ng live yung Sandali. Although umattend ako ng Stardust Day 2. Ayan. Sa Araneta, 'di ba? Napakinggan ko yung Sandali ng live. I wanna hear that again. Gusto ko yung naririnig ko yung mga vocals nila bukod kina Gian at Rafa na mga vocalist talaga ng Cup of Joe. Naririnig rin ang vocals kahit very short lang nila Gab, CJ at Sen. At ang kalangitan ay mahulog. Diba? Ayun nag-sample pa talaga ako. Mamaya mga copyright tayo dito. Anyway, ayun na nga.
And dito pala sa Baliwag, yung NU Pasconalian, yung na-attendan ko yon. And na-discover ko doon ang bandang Sugarcane at The Ridleys. At ang pinunta ko talaga si Maki. First time ko marinig yung Abeliana tsaka yung Indigo With You ng live. Ayun, share ko lang. And happy ako kasi di ko na kailangang bumiyahe ng ng as far as Baguio, di ba? Nanood akong Maki concert sa Baguio nun this year Tapos sa MOA Sky, yung MV launch ng Kahel na Langit. I didn't have to do that dahil andito mismo sa amin. So ayun. Nakakangawit palang manood ng mga fest. Pero ayun great job. And masaya naman ako. Nag-enjoy naman ako manood nung Pasconalia ng National University. Thank you for opening it sa mga outsiders katulad ko. Anyway, ayun na, kanina pa tayo At ayun, maligayang Pasko po sa lahat. Parang meron akong sasabihin, nakalimutan ko. Dahil dyan, tapusin na natin bilang nagtatagal na tayo masyado. Maraming thank you po sa lahat ng mga nakinig sa atin sa episode 2 ng Hits Time, at tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pakikinig sa ating mga nagagandahang musika sa ating Hits Time playlist. Kaya kung nakikinig kayo sa playlist susunod na yung isa sa mga favorite kong song, yung Alas 12 ng Cup of Joe. Narinig ko rin to nung last year sa NU Baliwag na Pasconalian sa may SM Baliwag yan nasa gilid lang ako nun. Andun lang ako, pinapakinggan ko yung Cup of Joe. Sabi, uy, parang maganda yung na to yung song na to. Doon ko na-discover to At dahil dyan, yan na po ang ating next song. So, there. Maraming thank you po. Napakinggan po ang Hits Time Season 2 sa Spotify, YouTube, and YouTube Music. And wala tayo sa Apple Podcast, Oo, wala pa. Doon lang muna tayo. YouTube Music, and Spotify. At yung playlist din natin ay available sa Spotify, YouTube, at YouTube Music. So, enjoy. Until next episode, Merry Christmas po sa lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Pero sana makabalik pa tayo bago mag New Year. Makapag-release pa ako ng mga episodes. Thank you po. Merry Christmas and advanced Happy New Year. This has been ang podcast kung saan ito po ang panibagong season ng podcast kung saan pinag-uusapan ng mga may kinalaman sa hit na tugtugan na may hit na kwentuhan pa rin. Kaya don't miss it. Just tune in and hear it. What time is it? It's Hits Time! Nakasama niyo po, ako po si Jask. Thank you and have a great day. At para sa mga nakikinig sa ating Hits Time playlist, up next is Alas 12 by Cup of Joe. Hits Time!